Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako inyong alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Jenny Dolor mula sa Eastern Police District NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang 3 individual matapos maaktuhang nagsasagawa umano ng pot session sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Virac, Catanduanes. Ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Janel Salis. Nadakip ng mga otoridad ang 3 individual, kabilang ang isang drug surrenderer at isang guro sa isinagawang buy-bust operation na nauwi sa pagkakatuklas ng nagaganap na pot session hapon ng Abril 29, 2026. Ayon sa ulat, ang operasyon ay pinangunahan ng Virac Municipal Police Station sa pakikipagtulungan sa Provincial Intelligence Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit 5 at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Pangunahing target ng mga operatiba si alias Andy, 42 anyos, isang drug surrenderer sa ilalim ng Oplan Tokhang. Sa gitna ng operasyon, nahuli ang suspect kabilang ang 2 pang kasamahan nito na isang 48 anyos na internet installer at isang 31 anyos na guro na kapwa residente ng Virac habang gumagamit ng ilegal na droga. Kabilang sa mga nakumpiska, ang 4 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na batay sa isinagawang laboratory examination ng Regional Forensic Unit sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City ay positibong shabu, isang glass tube na may traces ng shabu at iba't ibang drug paraphernalia. Sinagawa ang on-site inventory at pagmamarka ng mga ebidensya sa harap ng mga suspect at mga mandatory witness, kabilang ang isang barangay kagawad at kinatawan mula sa media. Ang mga suspect ay sumailalim din sa drug test sa Provincial Forensic Unit na pawang nagpositibo sa paggamit ng shabu. Samantala, sa isinagawang verifikasyon sa Crime Information Reporting and Analysis System, napag-alaman na ang target na si Andy ay may 5 hiwalay na kaso para sa paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, kung saan 4 ay sold na at 1 ang cleared. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang ang pagpapalabas ng hiwalay na warrant of arrest para sa nasabing mga kaso. Mula dito sa Catanduanes Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Janel Sales, nag-uulat para sa Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naaresto ng mga otoridad ang tinuturing na #1 provincial most wanted person ng Catanduanes sa isinagawang manhunt operation ng Quezon City. Ibabalita yan ni Police Master Sergeant Shalare Marie Melendez.
Sa Barangay Holy Spirit, Quezon City na natunton at nadakip ng mga operatiba ng Catanduanes Police Provincial Office ang #1 provincial most wanted person ng lalawigan matapos ang isinagawang joint police operation. Ang suspect na isang 20 anyos na lalaki ay naiulat na nagtago sa Metro Manila bago pa man opisyal na ilabas ang mga warrant laban sa kanya. Based on information received by this office from our BIN, that said suspect was cited at Barangay Holy Spirit, Quezon City. Agad na ikinasa ng Panganiban Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Acting Chief of Police, Police Captain Marlon M. Dungkilab, katuwang ang Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Acting Force Commander Police Major Lester B. Kililan, ang isang operasyon kasunod ng natanggap na impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng suspect. Nakipag-ugnayan din ang Catanduanes Police sa Holy Spirit Police Station 14 ng Quezon City Police District sa ilalim ng pangangasiwa ni Station Commander Police Lieutenant Colonel Jeffrey R. Gamboa, kung saan matagumpay ngang natunton ng mga operatiba ang suspect. With the help of our counterpart from Station 14, QCPD, and with the help of Provincial Intelligence Unit and Catanduanes 2nd PMHC, with the guidance of our Provincial Director, Police Colonel Elmer Sereno, that lead to the arrest of the said suspect. Batay sa warrant of arrest, nahaharap ang suspect sa patong-patong na kasong kriminal, kabilang ang 4 counts ng statutory rape na may criminal case numbers 11796 hanggang 11799 dahil sa pang-aabuso sa isang 17 anyos na biktima. Walang piyansa para sa nasabing kaso. Mayroon din siyang isa pang kaso dahil naman sa paglabag sa Section 5I ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children sa ilalim ng criminal case number 11795 na may inirekomendang piyansa na 2,000 piso. Samantala, base sa isinagawang verifikasyon sa Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS, ay natuklasan mayroon pa siyang hiwalay na kaso ng qualified trespass to dwelling na may inirekomendang piyansa na 18,000 piso. Binasahan ang suspect ng kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon matapos ang pag-aresto bago dinala sa Quezon City General Hospital para sa physical at medical examination. Isinailalim din siya sa booking procedure at ibinahay pabalik sa probinsya para sa kaukulang disposisyon at pagpipresenta sa hukuman. Mula dito sa Catanduanes PPO, ako po si Police Master Sergeant Shally Meliendez, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patuloy na isinusulong ng Philippine National Police ang maayos, patas at sistemadong recruitment process para sa mga nais maging bahagi ng hanay ng kapulisan. Magbabalita diyan sina Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz at Patrolwoman Reynalyn Tagiak. So updates muna tayo para sa PNP Recruitment 2026. Siyempre partner, alamin natin yung mga pumasa sa BMI at saka sino yung magpe-perform para sa physical agility test ng 2026 quota. So, sino nga ba yung ating bagong PRSU NCR? Okay, makakausap po natin si Police Colonel Arnel De Jesus. Siyempre, ang NAPOLCOM representative na si Attorney Ray Delgado. Alamin po natin ang kanyang mensahe para sa ating mga applicant ngayong recruitment 2026. Sa palagay niyo po, nakapaghanda ba yung ating mga police applicants ngayong 2026? So far sa observation ko, mayroon namang hindi talaga nakapaghanda kasi yung may mga nagbabagdown pa rin sa agility natin. Pero sa nakikita ko, ito yung mga first timer. Yung mga talagang nag-excel talaga sa agility ay yung mga second timer o talagang may pinagandaan talaga nila sa darating nitong recruitment. So sir, sa kabuuan sir, ilan po ba yung pumasa sa ating body mass index sir? So sa kabuuan natin, mayroon tayong 2,132. Sama dito yung regular at saka attrition quota. So sir, doon naman po sa
physical agility test, ilan po yung kabuuan na nag-perform na mga pumasa galing po sa BMI, sir? So far kasi ang natapos pa lang ngayon ay yung yung regular. So mayroon tayong 416 na pumasa doon sa sa agility nila. Ngayon pa lang magi-start din yung Southern Police District. So matatapos ito ngayong araw, yung kabuuan ng mga Southern Police District. Gusto kong pasalamatan dahil full force kami dito. Nandito yung presence ni Vice Chairman, si Atty. Delgado, Vice Chairman namin sa Regional Screening Committee. Nandito rin yung full force din yung mga RMDO. So nandito rin yung taga-RMFB na nakadiay sa atin para tumulong, para mag-assist dito, mag-facilitate sa amin. So taga-IMIG, andito rin yung taga-IMIG kasi kailangan din yung presence ng mga taga-IMIG para makita nila yung performance o yung mga pag may negative pa silang nakikita at least nakakapag salita sila. Ako po, si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At ako naman po si Patrolwoman Ronaldine Tanggiak. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Nagpakita ng malasakit at bayanihan ang mga tauhan ng Philippine National Police matapos silang tumulong sa isang naulilang sanggol sa pamamagitan ng pagbibigay ng gatas at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Jane Rose Bohol. Mula sa isang malungkot na trahedya, isang bayanihan ang umusbong upang magbigay ng pag-asa at bagong buhay para sa sanggol na nakaligtas matapos pumanaw ang kanyang ina habang nanganganak ng mag-isa sa isang boarding house sa Barangay Bulwa noong Abril 27. Bilang tugon sa agarang pangangailangan ng sanggol, nagsagawa ang Cagayan de Oro City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Dexter J. Pahe, City Director, ng Breast Milk Donation Drive na pinamagatang Gatas Mo, Kinabuhi Ko. Noong Mayo 6, 2026, pinangunahan ang humanitarian activity ni na Police Captain Imelita M. Simon, God PCO, katuwang si Police Master Sergeant Liana Sol Jovita, isa sa mga kinikilalang 2024 Metro Bank Foundation Outstanding Filipino Awardees sa pakikipag-ugnayan sa Bulwa Barangay Health Center. Nagkaisa ang mga personnel ng Kukpo at mga lactating mothers mula sa Barangay Bulwa upang voluntaryong magbahagi ng breast milk. Ang simpleng donasyong ito ay nagbahagi ng simbolo at malasakit, pagkakaisa at pagmamahal ng komunidad para sa isang sanggol na maagang naulila. Formal na itinurn over ang mga nakolektang breast milk sa J.R. Borja General Hospital, kung saan kasalukuyang inaalagaan sa tulong ng kanyang foster parent at ng City Social Welfare and Development Office. Sa pamamagitan ng Gatas Mo Kinabuhi Ko, muling pinatunayan ng kapulisan na bukod sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, mahalaga rin sa hanay ng PNP ang pagbibigay ng pag-asa, pagkalinga at tunay na malasakit sa mamamayan. Sa likod ng isang masakit na kwento, ipinakita ng komunidad at ng kapulisan na sa panahon ng pangangailangan, may mga pusong handang magbigay buhay at pag-asa. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Natagpuan sa baybayin ng Rizal, Palawan ang mga pakete ng hinihinalang cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 20 million pesos ayon sa ulat ng mga otoridad. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Don Brosas.
Na-recover ng Philippine National Police ang hinihinalang ilegal na droga sa karagatang sakop ng Rizal, Palawan matapos i-report ng isang mangingisda ang 2 kahinahinalang pakete na lumulutang malapit sa baybayin ng Barangay Taburi nitong ika-10 ng Mayo. Batay sa paunang investigasyon, ang mga pakete na balot sa itim na plastik ay naglalaman ng tinatayang 2 kilo ng hinihinalang cocaine na may standard drug price na umaabot sa humigit kumulang 20 milyong piso. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng mga na-recover na illegal na droga at mga posibleng sangkot dito, alinsunod sa adhikaing Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang babae sa Uton, Iloilo matapos masangkot sa umano'y pambubugaw ng mga kababaihan sa pamamagitan ng online platforms. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Bilang tugon sa isinagawang cyber patrolling hinggil sa online sexual exploitation at human trafficking, agad na kumilos ang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 at nagsagawa ng entrapment operation sa Uton, Iloilo. Ipinatupad ng PNP ang operasyon laban sa suspect na sangkot sa naturang krimen. Patuloy rin ang koordinasyon sa iba't ibang law enforcement units at mga kinaukulang ahensya upang mapalakas ang kampanya laban sa trafficking at maprotektahan ang mga biktima. Sa operasyon naaresto ang isang 23 anyos na babae at nailigtas ang 3 biktima. Patunay ito ng mabilis na aksyon ng PNP para sa kaligtasan at kapakanan ng publiko. Hinihikayat ng PNP ang lahat na maging mapagmatsyag sa mga kahinahinalang online na aktibidad at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na impilan ng pulisya sa opisyal na communication channels ng PNP. Ito ang PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artezuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagbigay ng tulong ang Sagada Municipal Police Station sa paghahatid ng mga produktong repolyo para sa mga residente ng Northern Barangays bilang bahagi ng Community Support Initiative. Yan ang ibabalita ni Patrolman Don Brosas. Nakiisa ang mga tauhan ng Sagada Municipal Police Station kasama ang mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng komunidad sa paghakot at paghahatid ng repolyo para sa mga residente ng Northern Barangays ng Sagada. Ang nasabing inisyatibo ay naisakatuparan sa tulong ng mga pribadong individual na nagkaloob ng agricultural produce bilang bahagi ng Community Assistance Program para sa mamamayan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng kapulisan, barangay officials at komunidad, naging maayos ang distribusyon ng mga gulay sa mga benepisyaryong residente sa lugar. Ayon sa PNP, ang naturang aktibidad ay bahagi ng PNP Focus Agenda sa ilalim ng Active Community Support na nagpapalakas sa bayanihan at pakikipag-ugnayan ng kapulisan sa komunidad. Patuloy namang isinusulong ng Philippine National Police ang serbisyong may malasakit sa ilalim ng adhikaing Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police,
sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang iyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Jenny May Dolor mula sa Eastern Police District NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.